Kaya nga po, dahil sa kagustuhan nila na talagang usigin ng ICC ang Pangulong Duterte, alam po ninyo, yun lang ang tanging layunin. Sa 13 pagdinig ng Quadcom, 13, nakapaggawa lang sila ng isang batas na kahit siguro po high school graduate pagtatawanan niya yung kanilang panukalang batas. Bakit po? Yung definition na definition lamang po ng extrajudicial killing. Ay talaga pong matatawa ka na. Tayo ko na pong pahabain yun. Ibig sabihin, ang layunin talaga ay hindi in aid of legislation, kung hindi in aid of prosecution, in aid of persecution. Yun, ang sinabi ng INC na walang halong politika, kundi isang rally para sa kapayapaan. Sino po ba ang di gusto ng kapayapaan, di po ba? Pero, tika nga, parang may mali dito may binanatan si Marcolita. Ito ba'y rally for Duterte? O talagang sa kapayapaan ba? Ayon kay INC spokesperson Edwin Zabala, Palagay ko kung nandito yung mga nagsabi noon at napakinggan nila yung mga narinig kanina, makikita nila na hindi iyon ang layunin. Hindi iyon ang hangad ng Iglesia ni Cristo. Ang hangad ng Iglesia ni Cristo na baka nalilimutan ng iba sa dami ng ingay sa paligid, magkaisa tayo, magkaroon tayo ng kapayapaan, sapagkat pag hindi tayo nagkaisa at walang kapayapaan, yung mga problema natin ngayon sa halip na malunasan ay lalong lalala, lalong tatagal. yon ang spokesperson ng INC, no? Kung nakinig lang umano sa maingay na nangyari, walang kaugnayan sa politika yon, kundi para sa kapayapaan. Kaya may katanungan tayo dyan. Sangayon ba kayo sa sinabi ng INC na ang naturang rally walang kaugnayan sa politika? Para lang talaga sa kapayapaan? Tatalakayin natin ito bago tayo papasok sa punto por punto. Kasi kasinungalingan pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Sa ngayon, may nagsabing hindi sila sang-ayon, nangunguna. May nagsabi ding sang-ayon sila, pindutin nyo lang. Kayo na bahala magpili. Kumusta kayo? Sa lahat nating mga suking taga-subaybay at welcome po. Bago tayo papasok sa punto por punto, ituloy natin ang ating talakayan kanina, no? Na di natapos, kung saan tinatalakay at may komentaryo si Atty. Claire Castro kaugnay sa mga pahayag ni Congressman Marcolita, isa sa kanilang speakers doon sa rally sa Manila, na ang sabi ng INC, walang kaugnayan iyang rallying yan sa politika, walang halong politika ang naturang rally. Pero anong reaksyon niyo kaugnay dito? Kaya nga po, dahil sa kagustuhan nila na talagang usigin ng ICC ang Pangulong Duterte, alam po ninyo, yun lang ang tanging layunin. Sa 13 pagdinig ng Quadcom, 13, nakapaggawa lang sila ng isang batas na kahit siguro po high school graduate pagtatawanan niya. Ito, wala ba itong kaugnayan sa politika? Yung sinabi na sa layuning uusigin. Di po ba talagang inusig siya dahil sa mga kaso kaugnay sa extrajudicial, di ba ba?
So, dapat po ba ang may kaso haharap din sa hukuman para mapatunayan na siya inosente? So, balikan natin si Attorney Claire. Sandali ha. Ito Pakinggan yung natin, mga ka-Claire, ha? bahagi na di natapos At ating- kanina sa reaksyon niya sa pahayag ni Congressman Marcolita. Tuloy natin bago tayo pasok sa punto por punto. Diba? Oh. Oh. Pakikita natin kung sino nandiyan dyan para matatanggal pa ba nila yan? Of course, hindi na. Oh. Kalamidad at lalo lamang napabibigat ang buhay at pamumuhay ng ating mamamayan. Sa isang ulat balita ng periodikong Philippine Star, 4 na araw na nakararaan ay ganito ang sinasabi. Based on a recent SWS survey, an estimated 17.4 million Filipino families considered themselves poor in the last quarter of 2024. This number represents 63% of the surveyed respondents, the highest self-rated poverty in 21 years. Across the country, Mindanao had the highest self-rated poverty at 76%. Mindanao pa. Okay, so in other words, again, negative to ha. Kasi 4 days ago lang yung news. Diba? Ilang porsyento ang kinukonsider nila na poor sila. Dito sa Mindanao pa, di ba? Oh. Dito sa Mindanao ang ating Vice Presidente, dito sa Mindanao ang naging presidente natin si Tatay Digong ninyo, di ba? Marami sa Mindanao. Teka lang. Teka lang. Sino ba yung dating presidente? Di ba taga Mindanao? Oo nga, taga Mindanao. Ba't hindi kaya niya naiangat yung buhay noon? Kasi kung naiangat na nila yung buhay noon ng mga taga Mindanao, at least konti lang, kung magkakaroon tayo maraming utang ngayon because of PBBM, hindi masyado apektado kasi umangat na yung buhay. Hindi ba? Tingin ko lang. Kasi kung napaangat mo na yan, wala. Napaangat dito sa Mindanao, daming mga daanan. No? Yung mga daanan na di pagiba, ginigiba na. Dahil aayusin nila. Dami yan sa Mindanao. Na masyadong problema, di dapat wala na mahirap. Wala na rin pumipila ng milya-milya tuwing Pasko sa bahay ni dating Pangulong Duterte. Kasi maganda na yung buhay nila. So lumalabas, hindi na paganda yung buhay nila nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Sinireklamo pa rin ni Congressman Marcolita eh. Ilang taon pa lang ba si PBBM? 2022 pa lang siya eh. Oh. Diba? So mas marami ang naganap nung 6 years ni dating Pangulong Duterte, bakit hindi umasenso yung buhay? Diba? May mga umaasinso sa Mindanao dahil malawak ang paggawa sa mga daanan. Oh, meron talaga mga umaasinso. Pero ang problema, yung tulong para sa education sa mga bata na nag-aaral sa kolehiyo, noon ang matatanggap ay 30,000 yon ang tulong. Pero ngayon, bakit kaya? Di ba dumaan sa pagiging DepEd Secretary si Inday Sara, naging 10,000 na lang, di ba? Okay, tuloy tayo. Followed by Visayas at 74% and Luzon at 55%. Mga kababayan, sa tayang 5 ang miyembro ng bawat pamilyang Pilipino, nangangahulugan na aabot sa 87 milyong Pilipino sa ngayon ang nagsasabing sila ay mahirap. Katumbas ito ng 75% ng ating populasyon ngayon na tinatayang 116 million o mahigit pa. Gusto ko pong banggitin sa inyo at kailangan malaman ninyo na sa taong ito ang ating national budget ay nagkakahalaga ng 6.3 trillion pesos. Ito po ang ating national spending. Ang ibig sabihin, ito pong halagang ito ang gagamitin dapat ng pamahalaan upang tugunin ang lahat ng pangangailangan, pangkabuhayan, panglipunan, pangkalusugan, pangedukasyon, pangseguridad, lahat ng kakailanganin alang-alang sa kapakanan ng bawat isang Pilipino. 6.3 trillion pesos. Ngunit, ang tinatayang
magiging income lang ng ating bansa ay kulang pa sa 5 trilyong piso. Ang ibig pong sabihin, meron tayong deficit. Meron tayong kakulangan na 1.5 trillion pesos. Ito po ang ating ipangungutang sa taong ito. 1.5 trillion pesos. Ibig sabihin po, bawat araw tayo'y gagasta ng 17.6 billion pesos. Yun po yung ating gasta. Araw-araw. Ngunit ang ating kinikita ng bansa ay 13.4 billion pesos lamang. Sa makatwid, ang uutangin natin araw-araw ay 4.2 billion pesos. Katumbas ng 175 million pesos bawat oras. Napakabigat po na hinaharap na hamon at problema ng ating bansa. Hindi po biro-biro ito. Ito po ay pananagutan po ng ating mga opisyalis. Hindi po pwedeng talikuran ito. Ganito na po kalala ang problemang pang-ekonomiya ng ating bansa. Ngunit, hindi po yata ganito ang naging direksyon. Sapagkat sa halip na po, unahin ang mga binanggit nating malalaking problema na kinakaharap ng ating bansa. Ang inuna po ay mga bagay na mauuwi lamang sa pagkakampi-kampi at pagkakabahagi ng ating bansa. Bakit po? Nagtatagpo ng Quadcom. Ang buong akala ko po, sa pagtatatag ng Quadcom, ito po ay 4 na komite sa House of Representatives. Diba, mga ka-clear? Medyo politika na talaga pinag-uusapan dito. Kasi when you're talking about Quadcom, medyo nasisiraan na yung Quadcom dito. Diba? Tingin ko, kung may samay siya ng loob sa Quadcom, dapat nagpa-presscon siya. Quadcom ang binanatan talaga ni Congressman Marcolita dito. Hindi So di po ba sabi, walang halong politika. dito. Okay? Nagpa-presscon siya at sabihin niya lahat kung anong anomalya ng Quadcom. Diba? Lumalabas dito sa akin yung kanyang speech pampersonal niya. Kaya nga sabi ko mukhang walang alam dito yung ibang mga miyembro ng INC na nandiyan na a-attend ng peace rally. Ngayon, ang sinasabi niya dito, mukhang pampersonal niyang inis or galit. Dr. Martin Luther King, sabi ni Solitude Parson, said, true peace is not merely the absence of tension, it is the presence of justice. Yes, maganda to. It's a good point. Solitude Parson, yeah. Paano ka magkakaroon ng peace kung wala ka naman nakakamtan na hustisya? At hindi mo mapapanagot yung mga taong di umanong ng abuso ng kanilang kapangyarihan. Walang peace dun. At kung sakaling asampahan ng kaso, yung mga inaakusahang nag-abuso sa kanilang kapangyarihan, una, wala dapat na ikatatakot kung ang reklamo ay di mabigat. Pangalawa, wala dapat ikakatakot kung yung reklamo ay yung akusasyon ay walang batayan, di ba? Ang dapat matakot kung mabigat ang ebidensya na nagdidiin sa inireklamo at talagang may batayan ang akusasyon. Yun ang ikatatakot. Ano po ba talaga ang panindigan ng INC dito? Ibaliwala na lang yung mga reklamo. So, di ituloy na lang. Di timbangin sa hukuman kung talagang may kabigatan ba ang reklamo. Tuloy tayo. Diba? Ngayon, makikita mo mga clear, ang nababanggit ni Congressman Marcolita, puro negative sa administrasyon. Diba? So sabi ko, yung Quadcom dapat, doon ka nagreklamo. Sa presscon mo, kung nagpa-presscon ka. Diba? Representatives, kinonsolidate, ginawang isang makapangyarihang komite na ang buong akala ko, ito ang gagamitin para tutukan ang namumuong problemang lumulubha pa na hinaharap ng ating bansa. Napakataas po ng bilihin, lalo na po yung pagkain ngayon. Nagtanong-tanong po ako. Mga clear. Itong nireklamo din ni Kong Marcolita, yan din ang nireklamo at
grounds no ng binabanggit para PBBM resign, ito rin yung mga salita ng mga Duterte supporters. Diba? Mataas na bilihin. So, ang tanong dito, wala nga ba talagang halong politika ang rally kung saan binanata ni Congressman Marcoleta na yung Quadcom. Okay naman na binanata niya yung kahirapan sa Mindanao. Pero nakalimutan ata niya na si Tatay Digong ilang taong naging presidente at taga Mindanao siya. Okay, tuloy natin. Mataas na presyo ng bigas. The same. Diba? Kaya nga akala natin, akala ko, PBBM support. Magsusupport sila sa PBBM government. Diba? Kaya lang parang ang particular lang na sinusuportahan nila, lumalabas mga clear, ang particular lang na sinusuportahan nila, yung sinabi lang ni PBBM na no to impeachment. Yon ang nilinaw nila na doon sila kumukuha ng lakas sa pahayag mismo ni PBBM na dapat walang impeachment. Pero may nauna kasing pahayag si BBM. But nakalimutan ba nila yon? Yung pinagbabantaan ang buhay ni PBBM, First Lady, House Speaker, di po ba may pahayag si PBBM at tinalakay natin kanina, nasa isang video mga kapatid, na di niya palalampasin. At pinangalanan pa niyang kriminal. Oo. Pero ang tanong, siguro, isa sa mga hakbang niyan, ang pagtanggal. Napaulat naman na tinanggal si VP Sara at pati na si former President Rodrigo Duterte. Okay, tuloy natin. Doon lang ba tayo? Doon lang? Susuportahan ka namin PBBM sa sinabi mong no impeachment to VP Sara. Pero the rest, hindi ka namin susuportahan. That's the way I see it, ha? Isa lang ang sinusuporta nila. Pronouncement ni PBBM na no to VP Sara, no to impeachment. Yun lang. Ang isang pirasong kamatis last week is 20 pesos. Tama po ba yun? Diba? Ngayon po, Akala ko kasi, kaya natutuwa, dito, binigyan kayo ng pagkakataon din talaga na kayo magtipon-tipon para mapaliwanag mo ang mga pangyayari sa bansa. Ito to, higit sa lahat, sabi ni Executive Secretary, umaasa kami na ang mga ipapahayag na mga opinyon ay makakatulong sa paglilinaw sa mga usaping kinakarap ng ating bansa at maghahatid sa atin ang tunay na pagkakaisa ng ating inaasam. Ngayon, dito sa speech ba ni Marcoleta, na ipapaliwanag niya bang mabuti o mas nagkakaroon ng hindi naman paghikayat. Binanatan ang kampo ng Quadcom at ang kasalukuyang administrasyon. Nagkakaroon ng intriga, di ba? Para magkaroon ng negatibong impresyon sa pamumuno ni PBBM. Diba? O, tuloy natin. kaya nagsabi sa akin 30 pesos, isang kamatis. Ang isang kilong kamatis, 400 pesos. Tama po ba yun? Ang isang piraso ng siling pangsigang ay 10 piso. Yun po yung sinabi sa akin. Tama po yun? Diba? May intriga eh. Bakit hindi kaya itanong din kong Marcoleta, tama ba na yung 125 million pesos ay naggastos ng 11 days? Para pantay. Grabe naman ka, attorney. No? Ang bigat naman yan. Okay lang naman tayong tanongin bakit mahal yung mga pamilihin eh. Ay, paninda eh. Diba? Pero dapat itanong mo, bakit? No? Tama ba na maggastos ang 125 million pesos sa loob ng 11 days? May explanation si Congressman Marcoleta dyan. May iba talaga umano na paraan para i-explain yan kung paano nagasto at hindi yon sa budget hearing. Diba?
Tama ba na manghiram ang OVP? No, education pala. Ang DepEd, no? Ng peking transaksyon doon sa Youth Summit at ipalabas nila na ito ay ginastusan ng DepEd sa halagang 15 million nang hindi naman pala yan totoo. Diba? Magandang tanong yun. Okay? Bakit? Diba? Bakit kaya yung mga tauhan ni VP Sara hanggang sa kanyang executive, chief of staff, bakit walang alam? Kahit pumirma na sila sa mga certificate tungkol sa gastusin ng confidential funds, pero wala pala silang alam kung paano ito ginastos ni VP Sara. Para mampantay ang tanong. Diba? Ang tanong kasi niya dito, puro pa negatibo sa gobyerno. Na mukhang hindi rin naman inasahan ng palasyo. 600 pesos per kilo. Yun po ang bell pepper. Dalawang kulay po yata yung bell pepper, isang berde, isang pula. 45 pesos ang isang piraso. 1,000 pesos ang isang kilo. Bakit hindi po ito yung unang harapin natin? Napakalala po ng presyo ng kuryente sa ating bansa. Meron po akong isinulong na 10 panukalang batas na ang tanging layunin ay ibaba ang kuryente sa bansang ito. Ikinalulungkot ko pong ibahagi sa inyo na kahit isa ay wala man lamang pong nadinig. Ano po yung dininig pinatawag ang dating Pangulong Duterte, pinatawag ng Quadcom? At ang ginamit na pamamaraan ay yung isinasad sa saligang batas, Inquiry in Aid of Legislation. Natupad po ba yung Inquiry in Aid of Legislation? Paano po in aid of legislation kung ang tatawagan nilang resource persons para humarap sa paglilitis na yon ay puro kalaban ng dating Pangulo? Alam po ninyo lahat yon. Oh, tiga lang. So, ang nililist niya naman dito ngayon ay ang dating Pangulo. Pero di mo naman natanong, tama ba na umamin siya na marami siyang KILL? At bilang lawyer naman si Congressman Marcoleta, tama ba na ang Pangulo mismo ang magsabi sa kanyang kapulisan, pag kami kaharap na akusado, or suspect, di pa pala akusado, suspect pala, or nahuli. Inaamin yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Encourage them to fight. Para meron kayong dahilan to KILL them. Dapat ganun din yung tanong. Ngayon, nililift niya ngayon si dating Pangulong Duterte, pero parang wala naman siyang binanggit tungkol sa EJK. Oh. Pinagtatanong nila yung Pangulo base doon sa mga sinumpaang salaysay at affidavit nung kanyang mga inusig nung kanyang panahon sa war on drugs. Hindi naman ipinatawag ang mga taong maaring makapagbigay sa kanya ng tulong upang ipaliwanag ang war on drugs. Nandun lang si dating Pangulong Duterte. Di ba siya ngayon, siya yun nandoon. Siya na yung umamin. Umamin siya. Na inutos niya. Ano sabi niya, di ba mga kaklin? Ako na. I will take full responsibility. Ano bang kailangan? Di nga niya kailangan ng tao mag-testify pa in behalf of dating Pangulong Duterte. Inamin niya na eh. Ano nga niya may magsitang iba dahil ako na lang, ako na. Oh. Diba? Hindi ipinatawag ang mga Solicitor General sa kanyang panahon. Hindi ipinatawag ang mga CPNP upang magpaliwanag kung ano. Uy, pinatawag naman sa Senado, mga clear. May umamin nga si General Danao, di ba? Din siya ng pulis. O ang tanong doon, nasaan na yun? Nagsababa ng kaso yun. Di ba? So ngayon dito naman, pinupush niya, nililinis niya ang dating si dating Pangulong Duterte. Ang war on drugs. Puro kalaban ang dating Pangulo. Pwede bang 4-piece ito? Sabi ko, I will not blame the members of the INC kasi iba ang nagsasalita, hindi naman sila eh. Pero aprobado ng INC at pinili ng INC sino ang magiging tagapagsalita sa isagawang rally para sa kapayapaan nila. At isa sa pinili
si Congressman Marcolita nakaanib ng INC ni Manalo. Diba? Paano yung may, nawala talaga? Naki-ILL. Yung mga abogado ang kasama niya para magtanggol sa kanya, hindi pwedeng magsalita. Sapagkat ang tuntunin sa mga komite, ikaw ay papayagan lamang para payuhan mo ang kliyente mo sa kanyang karapatan. Itong pahayag ni Congressman Marcolita, batay sa kanyang pahayag, ito ba'y magdulot ng sinabi ni INC spokesperson Edwel Zabala na unity? Pagkakaisa. Dito, may banat si Marcolita dito sa sinabi nilang walang halong politika. Ngunit paano mangyayari na ang kliyente nila ay papayuhan sa kanyang karapatan kung bubulungan lang siya, ay makikita siya ng isang chairman doon. Attorney, huwag mong bubulungan yan. Iko-contempt kita. Ay, makaka-clear, wait lang ha, kasi ganito naman yan. Okay. Pananakot sa Dave Julius Cortado sa lalaban sa eleksyon. Ginawa nilang rally tapos ang peace rally nila na sinasabi nila. Ito totoo ha, tinan nyo to ha, makaka-clear. Ito naman yung nirereklamo ni Congressman Marcolita. Totoo naman yan. Yan talaga lang. You can ask permission. Ano sabihin mo? Pwede sabihin ko lang po kung ano yung rights niya. Pero don't coach. Kahit naman sa korte, we cannot coach our client kapag ka nakasalang. Mag-object lang kami. Objection, Your Honor. That is a violation. Diba? Against self-incrimination. Mag-object kami. Pero we cannot coach. Diba? Kaya hindi mo pwedeng bulungan kasi you cannot coach. Saan nakalagay dito ito rules to sa House ha? So ayan, the participation of counsel for the witness during the hearing and while the witness is testifying shall be limited to advising on the legal rights of said witness. So attorney, abogado si Congressman Marcolita at dumaan pa sa pagiging judge. Imposible naman kung ang role na ito ay di niya alam. Di ba? Yun naman talaga, matagal na tong rules. So, anong problema dito? Di ba? Anong problema dito? Matagal na tong rules. Kaya pinakita ko sa inyo. Yun talaga yun. Kahit sa Senado, ganun din. So, syempre, pag iba hindi alam yung tong rules na to, syempre, ang dating ng yung mga resource person, kawawa kasi hindi pinapayagan magkaroon ng counsel. Nasaan na po yung sinabi sa saligang batas na lahat ng inuusig ay meron siyang karapatan sa abogado? The right to counsel. Meron nga counsel, congressman. Hindi mo lang pwede. Pero meron talagang roles na sinundan, no? May counsel. Pero di ba niya alam na bawal batay sa rules bubulungan yung iniimbestiga sa abogado? Nabasa yan. I-coach. Ano nagsabi? Okay, dito lang muna tayo mga kapatid. Kaya nga, meron tayong question diyan. Nangunguna dito ang no. Sangayon ba kayo na sa tanong na walang kaugnayan sa politika ang rally para sa kapayapaan ng INC? Nangunguna pa rin ang no. Okay. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.